Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Yan ang panawagan ng iba't ibang sectoral group na nagtipon sa Quezon City nitong araw ng Lunes. Mula sa mga leader ng mga grupo ng mga kababaihan, mga kabataan, mga Muslim, mga dating kadre, mga blogger at iba pang sectoral group na sumuporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong eleksyon, iisa ang kanilang sigaw ngayon. Marcos alis dyan! Marcos alis dyan! Dahil dyan ay nabuo ang Marcos Alis Dyan movement. Puno-puno ng salot ng taong bayan. Hindi na pwede na magpapatuloy itong panggigipit, itong pag-aapi, ang pagsusupil sa demokrasya ng tinatawag natin na yung creeping dictatorship ni Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ni Ben Ranque, isa sa mga organizer ng Marcos Alis Dyan movement, kasalukuyang nakararanas ng leadership crisis ang bansa. Sa Malacanang, ang namumuno ay wala na sa kanyang pag-iisip. Walang kwentang tao. Walang kwentang leader. Ngayon nagsasalita ng oo, bukas nagsasalita ng hindi. Mabahamak ang bayan natin, ang bansang Pilipinas. Para sa ating mga kapatid na Muslim, hindi na karapat-dapat na mamuno si Marcos Jr. dahil sa mga napabayaang mga suliranin at walang konkretong solusyon sa mga ito, lalo na sa iniindang kahirapan ng maraming Pilipino. Ramdam na ramdam ko po 100% ang sobrang paghihinagpis, paghihirap ng mga kapwa kong mga Muslim na nandito para maghanap buhay. Bongbong Marcos, nakikiusap po kami bilang representative ng Muslim ladies. Utang na loob po, umalis na po kayo dyan. Sobra na pong taghirap po sa panahon ngayon. Pinangangambahan naman ng sektor ng kabataan na Bantay Masa Group ang magiging kalagayan ng bansa kung hahayaan pa ring pamunuan ni Marcos Jr. ang bansa. Kung hindi pa po siya bababa sa kanyang pwesto, nakikita ko po sa mga darating na panahon para mas lalala ang kalagayan ng Pilipinas, lalala ang mga kalagayan ng mga kabataan na nagangad ng kapayapaan, pero sa kanya, ang iniisip niya lang yung kanyang pansariling kapakanan lamang po. Naglabas din ng saloobin ang Moro National Liberation Front o MNLF laban sa Pangulo matapos na hatulang guilty ang kanilang leader na si Nur Miswari na isa raong uri ng panggigipit mula sa kasalukuyang administrasyon. Wala nga umanong utang na loob si Marcos Jr. matapos na tumulong ang MNLF sa kanyang pagkapanalo nitong eleksyon. Is innocent, bigla na lang lumitaw despite sa pagtulong ng aming mahal na chairman itong kay BBM na ito sa kanyang candidacy during the campaign. Very clear na ang administrasyong ito ay traidor. Para naman sa dating kadre na si Peter Mutuk, isa sa mga napabayaan ng Marcos administration ay ang seguridad ng bansa dahil sa pagbalik na muli ng iligal na droga at krimen. Nawala na nga raw ito noong Duterte administration, pero ngayon ay muli itong namamayagpag. Ngayon ho, bumabalik yan. President BBM, dapat alam ninyo yan. Yan ang mga bagay. At yung ipinangako ninyo, itong inilunsad na to, Marcos alis dyan. Huwag po ninyong baliwalain ito. Ang EDSA, ang tatay ninyo, kayo ay napatanggal, napaalis kayo. Delikado to. Sapagkat itong pag-uusap nato ay nakakarating sa buong mundo. Pagbibigay diin pa ng isang dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, lumalawak at lumalakas ang sentimento ng mamamayan tungkol sa hindi mabuting pamamalakad ng gobyerno ni Marcos Jr. Aniya, lumalabas na nauulit ang daloy ng mga palatandaan ng kasaysayan noong EDSA 1, kung saan si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ay hinatulan ng sambayanang Pilipino at pinalayas sa Malacanang. Huwag niyang antayin na lumala pa ang mga krisis pang politika at ekonomiya at muling aalsa ang taong bayan upang bawiin ang kapangyarihan sa kanya. He needs to listen to the people, otherwise ang kasaysayan ang siyang hahatol muli sa kanya. And this time around it will happen again. Maybe it will be cruel than the first history na humatol sa kanyang ama.
Mga kababayan, 22 organizations with 235 different multisectoral leaders, Attorney Bosantog, and of course, Caramon. Unang tanong sa inyo, sa kay Peter muna, kay Caramon, bilang naunang inerasyon ng kadre, ano ang mga nakikita ninyong pattern of correlation ng historical context sa unang panahon ng Marcos Sr. at ang bago magdeklara ng martial law, papunta sa martial law, sa kasalukuyang nakikita nating krisis pampolitikang kinakaharap ng Marcos Jr. government at bakit ito ang inyong pagtingin na nauulit ang daloy ng kasaysayan? Yung martial law, kung yan man ay idideklara din ng kasalukuyang Pangulo, katulad ng kanyang tatay, no, nung September 1972, ay malaking pagkakamali po yan. Malaking pagkakamali yan. Sapagkat yan ay manifestation ng hindi na pakikinig sa taong bayan. Hindi naman kinakailangan magdeklara ng martial law. No? Magulo yan, ano? Mapapabilis lang ang pagbaba sa pwesto. No? Sa aking karanasan, sapagkat ako'y pwede kong sabihin ako'y biktima ng martial law sapagkat nakulong ako. For 7 years. Nabilanggo ako for 7 years, no? At yung buong panahon na yun ay buong panahon ng martial law, no? Paglabas ko, martial law pa rin, ano? Walang idinulot na maganda sa kapakanan ng taong bayan, ano ha? Bagamat meron tayong masasabi, ako, no, sa personal kong karanasan at sa aking pagtingin sa mga naganap, meron akong pwede kong sabihin na hindi naman lahat masama, no? But I would prefer not to discuss it, yung issue na yan, no? Kung hindi, ang gusto kong bigyan diin dito ay naliligaw ang ating Pangulo. Sa halip na mag-isip na magdeklara ng martial law, gamitin ang military, sapagkat kami ay hindi natatakot sa military in the sense na hindi kami sasalbahihin ng military. Sa kasaysayan natin dito, simula na mag-people power noong 1986, ang AFP ay pumanig sa taong bayan. Ang Armed Forces of the Philippines, hanggang ngayon, sa aming pagtingin, ano, especially yung pagkakatayo ng NTF-ELCAC, yan ay maliwanag na manifestation. Konkretong-konkreto yan kung paano sinuheto, kung paano inadresan ang terorismo na pangunahing problema ng sambayanan, kung kaya nagkakaroon ng krisis, no? Nung kumilos, nung itinayo ang NTF-ELCAC, naging very effective ito, no, na tool sa pagsuheto sa armadong pakikibaka. Kung kaya naubusan sila diyan, kaya itong tatlong komunista sa Kongreso ay nag-iingay, no? Nag-iingay sila rito sapagkat gusto nilang makabalik, no? At dito sila ngayon nagko-concentrate sa mga kalunsuran, sa mga siyudad. Peter, before ko tanungin si Attorney Marlon Bosantog sa konteksto at konsepto ng destabilisasyon versus democratic process ng karapatan ng mamamayan, ano yung mga matitingkad na historical connections sa karanasan mo maliban sa Plaza Miranda na orchestrated ng CPP, NPA, NDF at ibinintang sa gobyerno para magkaroon ng kaguluhan? Ano ang iba pang mga pagkakahalintulad ng mga historical events sa kasalukuyang nararanasan mo at sa direktang karanasan mo bago at nagkaroon ng martial law noong 1972? Okay, maganda at naitanong mo yan ka, Eric, ano? Speaking of yung salitang destabilization, sino ba ang nagde-destabilize sa pamahalaan? Halimbawa, yung naganap na paglulunsad ng Marcos Alisjan movement, ito ba ituturing na destabilization? Hindi. Sapagkat kapag ang isang pamahalaan ay nagsimula ng magtakip ng mata at magpiring ng mata at magtakip ng tenga, ibig sabihin, hindi na siya. Nagsimula na siyang huwag makinig sa sambayanan. Yan na. Ang ginagawa na ng pamahalaan na yan ay para na siyang nagbubuhos ng gasolina at nagsusunog ng sarili niya. No? Ang destabilization ay nagsisimula mismo sa maling desisyon, sa maling pagkilos ng pamahalaan para i-address ang problema. Halimbawa ka, Eric, sige. konkreto.
Nung nangangampanya siya, nangako siya ng 20 pesos 1 kilong bigas. Aba, ngayon, pinag-uusapan, nagagalit ang mga tao, nagre-reklamo, nasaan na yung 20 pesos? 65 pesos na ang kilo ng bigas. Ang pinakamababa, 58, 55 pesos per kilo. At nagulat ako, no? Nagtatanong ako, kasi nanonood ako nung Kalye survey ng mga kaibigan Nakita natin, ko mga yan. vlogger, ano? Kinakausap nila yung mga tao. Ako nagulat ako kasi hindi ako namamalengke, no? Yung palang pinakamurang bigas, tama ka Eric, nasa sa 50 pesos pataas. 55 pasaka at then ang 65 ang pinakamaganda hanggang 68 pesos. At ang sinasabi pa nila, halos hindi makain. Yes. No? Biro mo yung halaga na yan. At ngayon, sasabihin mo bang, alimbawa, pinag-usapan namin dito yung 20 pesos na bigas. Alimbawa, sinabi ko, Mr. President, yung palang 20 pesos, hindi pala yan ang halaga ng bigas ngayon. Yung 20 pesos ay sukli na lang yan. Sukli ng 100. Sa 100 piso. Am I destabilizing the government? Magandang tanong ka, Peter. Tatanungin natin muna si Atty. Bosantog. Atty. Bosantog, ang konteksto at ang konsepto ng gobyernong Marcos sa kanyang pag-iikot sa mga kampo militar na na-observe namin ni Ka Peter, destabilisasyon ang mga pag-iingay na ito. What is destabilization and what is democratic exercise of the people? Sa ating constitution kasi or sa ating mga batas, parang tatlo yung batas na tinitingnan natin dyan. Yung batas ng kudita, ang batas ng inciting to sedition, saka yung acts of rebellion. Yan, sige. So yung nakikita natin ngayon is the issue of the suppression of the rights of the people to peaceably assemble or the peaceful assembly. Which is very obvious. Which is very obvious kasi unang-una kung sa ating constitution, mayroon tayong tinatawag na Bill of Rights. Bill of Rights. Bill of Rights is the document which enumerate the most important, most sacrosanct, most valued moral precepts of our country. Ito yung tinatawag nating guiding principles ng ating mga batas. So that all laws, regulations, orders coming from the government must conform to the Constitution. So, ang sabi dun sa Constitution natin is that no law shall be passed abridging the freedom of speech, no? And the right of the people to peaceful assembly or to peaceably assemble to air grievances. Ang nakikita natin ngayon is that while there is no Outright declaration of martial law. yes, expressed declaration of martial law, yung nakikita kasi nang lalagyan mo ng dump trucks ang mga freedom parks, no? At sasabihin mo na may magbibintana kasi ng mga sasakyan. No? That's a freedom park. Bakit mo siya ginawang area of commerce? That is not allowed by the law. Exactly, Atty. Bosantog. At para bang tanga yung mga tao na sabi na on the day na magkakaroon ng right to peaceful assembly ng mga tao to express their grievances against the government, biglang magkakaroon ng car sale. Ng mga dump truck na hindi naman Auction. na hindi naman for sale talaga. Bigla na lang nandoon. Which Atty. Bosantog, ikaw nag-point out last week nang nandito ka, nagginawa din nila mga traktura at dump truck sa plaza ng Dumaguete. Yun yung ano, Magkadugtong. Diba? Magkadugtong. Oh. So, there is a pattern of dump trucks. The term pattern. Sa Bustos. Sa Bustos, wala kang dump truck din. Dump truck din. And then sa Dumaguete, dump truck din. Sa Tacloban, mga dump trucks. So, ito yung tinatawag nating effective pala na pangsira ng karapatan ang mga dump trucks. No? But I think hindi naman natitinag ating mga tao define ways in order to air their grievances. Pero ang ano naman, to call it a destabilization is far. Mali Kasi dapat ang approach ng ating batas when it comes to airing of grievances is maximum tolerance. Kahit sa mga PNP. Because this is a matter of democratic exercise. So, ang hindi lang allowed is to publicly call for rebellion or insurrection. O mag-armas ang tao. Mag-armas ang tao to publicly uprise using arms and then to stop people or government employees from exercising their function. Halimbawa, kakaroon ng election tapos ibabarricade mo yung schools. Ayun, mga... Or halimbawa, there is a implementation of the law and you stop the police officers from implementing the law. These are what is illegal under our laws. But to simply gather in a freedom park to say, nababa ka dyan, Mr. President, because we believe you are no longer capacitated to lead the country, that is just merely exercising your rights under the Bill of Rights. Guaranteed by the Constitution. Guaranteed by the Constitution.